Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Ayan. Sir, ano po masasabi nyo tungkol sa impeachment ni VP Sara? Isa po sa issue na ikinakabit sa kanya ay may ipinasa daw po siya na ibang resibo galing sa AFP tungkol sa isang youth seminar na pinantapal niya lang para sa isang report ng COA. Yan ba yung sa AFP na, no? Na meron din silang, nilabas na gano'n na sa kanila yon para sa youth ba yun? Oh, yun. Ganun po. O yun nga, nagugulat nga ako dun eh. Sabi ko, ewan ko ba sa mga kababayan natin, ba't pa rin sila naniniwala dito kay VP Sara? Simple, isipin nyo, lahat na lang gagawin niya para makalusot siya dito sa sisiwalat ng Quadcom sa kanya. Alam mo, simple lang po, di ba? Dapat, pag ganyang may mga question, pagtatanong sa kanya, dapat, hinaharap niya, sinasagot niya. Ang balita ko nga yata, hindi niya pa yata, di ba? Hindi niya pa nasasagot niya, hindi niya pinaharap kasi, ang alam ko, may nilabas ng AFP dyan, na sa kanila yan, pero nagtataka lang sila, bakit may report si Sara na inaako niya yon. Yun lang ang pinagtataka ko. Kaya nga, sabi ko nga, ang daming naluloko nitong pinaggagawa nito ni VP Sara. Kaya nakuha ko sa iyo, Madam VP Sara, with due respect po, ha? Kesa nag-iingay ka dyan, panayreklamo mo dito sa gobyerno natin, ipakita mo, patunayan mo, ha, sa sambayan ng Pilipino, na ikaw ay malinis, ikaw ay walang itinatago, at kaya mong sagutin lahat ang ibinabato sa iyo. Kasi kaya kung maraming mga tao ang bumabatikos sa iyo, dahil sa mga palusot mo. Saan ka ba naman nakakita ng mga tumatanggap ng mga confidential fund sa mga project mo, pangalan po ng mga chicherya, di ba? Kahit sinong tao, sino maniniwala sa inon? Tapos magagalit ka, sasabihin mo ginidipit ka ng administrasyon to, ng gobyernong to. Di ba? Imbis na sagutin mo na lang at ipamukha mo, iparating mo sa sambayan ng Pilipino na, eto, kaya mong sagutin lahat, ipamukha mo sa kanila na wala ka itinatago, na kaya mong harapin lahat ng ibinabato sa iyo. Anong ginagawa mo? Nagagalit-galitan ka kung anong kadramaan yan. Kaya doon pa lang, hindi mo na maluloko sa bayan ng Pilipino. Kaya sa mga DDS dyan, no? Sa mga nagtutulog-tulogan, nagbubulag-bulagan, magising kayo, pera po ng sambayan ng Pilipino, ang winaldas po ng inyong iniidolo. Yun lang. Kaya ako naiinis ako dyan. Hindi ko gusto yung mga ginagawa niya ngayon. Sir, paano naman po yung natin? Sir, paano naman yung Senado na ayaw pa rin ni hanggang ngayon, ayaw pa rin asikasuhin yan, yung impeachment, pinapaliban, na nakasaad naman sa Constitution, forthwith. Ibig sabihin immediately. Paano po naman yun? Pero para sa akin, kung ako tatanungin mo, siguro mas pabor sa akin na siguro na lang matapos mo ng eleksyon. Bakit? Kasi sa ngayon, sino po ba yung mga nandyan? Bato, Bongo, Robin Padilla, Cayetano, di ba? So, mas malaking tulong siguro sa Senado natin, lalo na kay Chis Escudero. Ito opinion ko lang to kung after ng eleksyon, kung makapasok ang alyansa, para at least mas malakas, mas matibay ang mga magagawang desisyon, yung mga magiging pagdinig diyan sa Senado, kasi para walang bias na kasi pag nakapasok ang alyansa diyan sa Senado, doon natin malalaman ngayon na na talagang kumbaga mahahati ngayon yung kampo ng administrasyon at ng mga Duterte. Kasi katulad yan, pag nandiyan si Bato, nandiyan si Bongo, with due respect lang po sa kanila, sila Bongo. Pag nandiyan yung mga yan, asaan mo, isa yan sa mga kukontra, di ba? Ngayon, pag may nakapasok sa alyansa yan, at least, alam naman po natin, ang alyansa, hindi naman po binuo yan na lahat yan ay sulit, na lahat yan matagal nang nakasuporta kay PBBM. Hindi. Ang alyansa, magkakaiba pong partido yan na pinagsama-sama ni PBBM para sa pagkakaisa, para sa pagtutulungan, kasi isa lang naman ang nagkikain ng mga iba't ibang partido na pinagsama-sama ni PBBM. Hindi ba? Ang pag-angat at pag-unlad ng bansang ito. Kaya ako, pabor ako dyan na sana after ng eleksyon, makapasok ang mga alyansa. Sana yun po ang suportahan at tulungan natin. Huwag niyo pong isipin na yung alyansa na yan, lahat yan, manoko, tao-tawan ni PBB. Hindi po. Tandaan niyo po ang alyansa, binuo yan, magkakaibang partido po. Yun lang. Okay.